Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naglagay ang China Coast Guard ng floating barrier sa bahagi ng Scarborough Shoal para pigilan ang pagpapalaot ng mga mangingisdang Pinoy. Ito ay ayon sa Philippine Coast Guard. Sa mga litratong ibinahagi ng PCG, makikita ang 300 metrong barrier na nadiskubre ng Coast Guard at fisheries personnel ng BRP Dato Bangkao habang nagpapatrol sa karagatang bahagi ng Bajo de Masinloc noong September 22. Ayon kay PCG spokesperson Jay Tariela, ininstall ang floating barrier pagkarating ng BFAR vessel sa bisinidad ng shoal. Mariing kinundina ng PCG at BFAR ang installation ng nasabing barrier na ayon sa kanila ay umaagaw sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pinoy. Sa kabila nito, patuloy ang BFAR sa pamamahagi ng fuel at grocery items para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Batay sa 2016 decision sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China, kaugnay ng 9-dash line sa South China Sea, bigo ang China na kilalanin ang traditional fishing rights sa Bajo de Masinloc dahil sa pangaharang nito. 30% o 11,363 examinees lamang ang pumasa sa kabuuang 37,859 na kumuha ng Philippine National Police o PNP Entrance and Promotional Examinations noong June 17 at 18 sa 30 testing centers sa bansa. Ito ay ayon sa National Police Commission o NAPOLCO. Sa 5,722 na mga pulis na pumasa sa promotions test, 6 na po ay nag-apply sa ranggo ng Lieutenant Colonels at Majors. 231 ay Kapitan at Lieutenant, 3,099 sa Master Sergeant, Senior Master Sergeant, Chief Master Sergeant, Executive Master Sergeant, at 2,332 para sa Corporal at Staff Sergeants. Kaugnay niyan, iginiit ng PNP ang patuloy na internal cleansing program para sa nameless, faceless recruitment process nang makaiwas sa patronage system at masiguro na tapat at maaasahang individual lamang ang makakapasok sa serbisyo. Ginanap ngayong araw ang huling araw ng Bar Examinations 2023 para sa higit 10,000 aspiring lawyers. Kahit madilim pa, nagtungo na sa 14 na local testing centers ang bar examinees para sa morning examinations. Mahigpit din ang naging seguridad sa bisinidad ng bawat testing centers, gaya sa San Beda University sa Mendiola, Manila, kung saan nagsanib puwersa ang mga miyembro ng Metro Manila Development Authority at Manila Police District. Naganap ang una at kalawang araw ng bar exam noong September 17 at 20. Balak naman ng Korte Suprema na mailabas ang resulta bago matapos ang taon. Samantala, pinabulaanan naman ng SC ang kumakalat na ulat na gagamit sila ng artificial intelligence para ma-check ang bar exam. Sa isang statement, tinawag ni Associate Justice at 2023 Bar Chair Ramon Paul Hernando na baseless, irresponsible at defamatory ang naturang Facebook post. Pinaiimbestigahan na ng Korte Suprema ang nasa likod ng maling ulat. 145 araw na ngayon ang protesta ng libo-libong miyembro ng Writers Guild of America o WGA sa Estados Unidos na nagsimula noong Mayo. Hinihingi nila ang mas malaking sahod para sa mga manunulat, mas malaking reward sa paglikha ng hit shows, at proteksyon sa artificial intelligence o AI na kinakatakutan na bahagyang mapalitan sila sa mga hinaharap na pagsulat ng scripts ng mga pelikula o palabas. Pagdating ng Hulyo, sumama na ang may 160,000 na mga artista o miyembro ng SAG-AFTRA Guild sa picket na hindi naman nalalayo ang hinaing sa writers. Nagpapatuloy ang demonstrasyon sa labas ng opisina ng Netflix at Disney na nagpatigil sa buong entertainment industry. Tinatayang nasa $5 bilyong na ang nawalang kita sa Hollywood ayon sa Milken Institute Research. Ang mga pinuno ng Netflix, Disney, Universal at Warner Brothers Discovery ay nakikipagpulong na rin sa WGA at umaasang matatapos na ang kanilang strike. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.